Naisip mo na ba ang tungkol sa mga maliliit na pahiwatig na maaaring hindi nagsasabi ng totoo ang isang tao? Ang sagot ay maaaring nakatago sa mga salitang ginagamit nila. Ang mga maaaring magmungkahi ng isang tao ay hindi ganap na tapat o nagpapakita ng matibay na mga prinsipyo sa moral. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang bawat tao na gumagamit ng mga kataga o salitang ito ay hindi tapat. Ano ang mga katagang ito? Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Lahat tayo ay may mga sandali ng miscommunication. Kung masyadong madalas na lumalabas ang mga salitang ito, maaaring ito ay isang pulang bandila o literal na babala ng isang panganib. Narito ang 10 salita na kapag nadinig mo sa iyong kausap, ay nangangahulugan na wala siyang katapatan at integridad sa iyo. Hindi ko maalala. Lahat tayo nakakalimutan ng mga bagay paminsan-minsan at ito ay ganap na normal. Ngunit kapag ang pariralang ito ay naging isang go-to o lagi nang sinasabi, maaari ito ay isang senyalis ng pag-iwas sa katotohanan upang maiwasan ang pagsagot sa mga tanong o pagtalakay ng mga paksa na maaaring hindi siya ganap na tapat. Ito ay isang paraan ng pag-iwas sa pananagutan at pag-iingat ng mga lihim. Siyempre, hindi ito nalalapat kung mayroong tunay na mga issue. Ngunit kung ito ay ginagamit bilang isang madaling ruta ng pagtakas, kapag ang pag-uusap ay nagiging hindi komportable, iyon ay maaaring isang pulang bandila o isang mapanganib. Magtiwala ka sa akin. Ito ay maaaring mukhang kontra-intuitive. So bagay, hindi ba dapat mapagkakatiwalaan ang mga tapat? Oo, ngunit narito ang catch. Kapag ang isang tao ay tunay na tapat, hinahayaan nila ang kanilang mga aksyon na magsalita para sa kanila. Hindi nila kailangan palaging paalalahanan ang iba na magtiwala sa kanila. Kaya kung ang isang tao ay madalas na nagsasabi ng pagkatiwalaan mo ako sa isang pag-uusap, lalo na kapag walang maliwanag na dahilan upang pagdudahan siya, maaaring sinusubukan niyang pagtakpan ang isang bagay. Ito ay makikita bilang isang paraan ng pagmamanipula sa nakikinig upang hindi makapagtanong sa sinasabi. Ang susi dito ay ang konteksto at dalas ng paggamit nito. Tandaan, kung minsan, ang isang simpleng magtiwala sa akin ay iyon lamang isang katiyakan. Pero kapag nagamit na, maaaring ito ay tanda ng higit pa. To be honest, narito ang bagay tungkol sa katapatan, dapat itong ipahiwatig. Hindi naman kailangang ipahayag na siya ay tapat. Minsan ay may tao na madalas magsimula sa kanyang mga pangungusap sa to be honest. Sa umpisa, hindi ito masyadong palaisipan. Ngunit sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na ito ay isang pattern. Sa tuwing sasabihin niya na to be honest, karaniwan niyang sasabihin ng isang bagay na hindi ganap na totoo o isang bagay na sasalungat siya sa kalaunan. Dahil dito, magiging palaisipan na ang kanyang katapatan at ang pagiging totoo ng kanyang mga pahayag. Kaya kung ang isang tao ay patuloy na gumagamit ng to be honest o honestly bago magbigay ng isang punto, maaaring ito ay isang pagtatangka na labis na magbayad para sa kakulangan ng aktwal na katapatan. Parang sinusubukan niyang kumbinsihin ka at maging ang kanyang sarili na ang sumusunod ay ang ganap na katotohanan na maaaring hindi palaging nangyayari. Hindi ko kasalanan. Lahat tayo ay nagkakamali at iyon ay bahagi ng pagiging tao. Ngunit ang pag-amin sa ating mga pagkakamali ay tanda ng integridad at katapatan. Kung ang isang tao ay madalas na gumagamit ng pariralang hindi ko kasalanan, maaaring iniiwasan niyang tanggapin ang responsibilidad para sa kanyang mga aksyon. Hindi ito nangangahulugan na lahat na nagsasabing hindi ko kasalanan ay hindi tapat. Ngunit kung ito ay nagiging isang nakagawiang tugon sa pagpuna o pagkabigo, maaari itong magpahiwatig ng kawalan ng katapatan at integridad. Okay lang ako.
Ito ay isang nakakalito. Marami sa atin ang gumagamit ng okay lang ako bilang default na tugon sa kamusta ka, kahit na hindi talaga tayo okay. Ngunit mahalagang maunawaan na ang katapatan ay hindi lamang nauukol sa ating mga aksyon, kundi pati na rin sa kung paano natin ipinapahayag ang ating mga damdamin. Kung ang isang tao ay regular na nagsasabi ng okay lang ako, nang malinaw na hindi siya, maring ito ay isang senyales na hindi siya tapat sa kanyang sarili o sa iba tungkol sa kanyang nararamdaman. Maaari itong lumikha ng mga hadlang sa komunikasyon at magsulong ng isang kapaligiran ng hindi pagkakaunawaan at kawalan ng tiwala. Mahalagang maging authentic sa ating mga emosyon. Okay lang na hindi maging okay. Ang pagbabahagi ng ating tunay na nararamdaman ay hindi tayo nagiging mahina. Sa katunayan, ito ay nangangailangan ng lakas at tapang. Tandaan, ang katapatan at integridad ay nangangahulugan din ng pagiging totoo tungkol sa kung sino tayo at kung ano ang nararamdaman natin. I always o I never. Ang mga ganap na pahayag tulad ng I always o I never ay maaaring maging tanda ng isang tao na hindi ganap na tapat. Ang patuloy na paggamit ng I always at I never ay isang pagtatangka na lumilikha ng isang walang kamali-mali na imahe na hindi ganap na totoo. Ang mga ganap na pahayag na ito ay maaaring gamitin kung minsan upang pagtakpan ang katotohanan o ilihis ang pagpuna. Siguro. Ang siguro ay isa sa mga salita na maaaring magtago ng isang mundo ng kawalan ng katiyakan at potensyal na hindi tapat. Madalas itong ginagamit kapag ang isang tao ay ayaw mag-commit sa isang desisyon o sagot. Parang nakaupo sa bakod, ayaw mahulog sa magkabilang gilid. Kung ang isang tao ay madalas na gumagamit ng siguro upang maiwasan ang pagbibigay ng malinaw na tugon, maaari itong magpahiwatig na hindi siya ganap na tapat. Maaaring itinatago niya ang kanyang tunay na iniisip, nararamdaman o mga plano. Ang kakulangan ng transparency na ito ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan at kalaunan ay masira ang tiwala. Hindi ito tungkol sa palaging pagkakaroon ng matatag na oo o hindi. Kung tutuusin, ang buhay ay puno ng siguro. Ngunit kapag ang siguro ay naging panangga na pagtataguan, hindi na ito basta salita. Isa itong pulang bandila o kumakaway sa hangin na nagpapahiwatig ng potensyal na kawalan ng katapatan at integridad. Nagbibiro lang. Ang katatawanan na isang mahusay na paraan upang gumaan ang isang pag-uusap. Ngunit kung minsan, ginagamit ng mga tao ang biro lang bilang isang paraan upang itago ang kanilang tunay na damdamin o intensyon. Kung madalas itag ng isang tao ang kanyang mga pahayag ng biro lang, maaaring ginagamit niya ang katatawanan bilang pagtatakip. Ayon sa psikolohiya, ang mga tao ay madalas na gumagamit ng katatawanan upang ipahayag ang mga katotohanan na hindi nila sasabihin ng malakas. Ang pariralang ito ay nagbibigay sa kanila ng isang safety net upang bawiin ang kanilang pahayag kung hindi ito natanggap ng mabuti. Kung ang biro lang ay madalas na ginagamit pagkatapos gumawa ng malupit o kritikal na mga komento, maaari ito ay isang senyales na ang tao ay hindi ganap na tapat tungkol sa kanilang mga damdamin o iniisip. Ito ay isang maliit na kasinungalingan lamang o white lies. Ang madalas na pagsabi ng mga katagang ito ay upang bigyang katwiran ang pagbaluktot ng katotohanan o pag-iwan ng mga detalye. Ang mga small white lies na ito ay magsisimulang tumambak at hanggang sa makaapekto na sa isang relasyon. Ang pariralang ito ay isang paraan para gawin niyang hindi gaanong nakakapinsala ang hindi tapat. Gayunpaman, ang katapatan niya hindi lamang tungkol sa malalaking bagay, tungkol din ito sa maliliit na detalye. Kung ang isang tao ay madalas na gumagamit ng mga salitang ito upang bigyang katwiran ng kanyang hindi katapatan, ito ay maaaring isang tagapaghiwatig ng kawalan ng integridad. Kung tutuusin, kahit na maliit na kasinungalingan, ay kasinungalingan pa rin.
Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nangyayari ang miscommunication at madalas natin sinasabi sa ating sarili, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngunit kapag ang pariralang ito ay naging pangunahing bagay sa pag-uusap ng isang tao, maaaring ito ay isang senyales ng higit pa. Kung ang isang tao ay madalas na nagsasabi nito, maaaring ginagamit niya ito bilang isang paraan upang i-backtrack ang kanyang mga salita. Ito ay maaaring isang pagtatangka na manipulahin ang salaysay upang umangkop sa kanyang mga pangangailangan o upang takasan ang mga kahihinatnan ng kanyang mga salita. Maging totoo tayo dito, ang katapatan at integridad ay nangangahulugan ng paninindigan sa ating mga salita kahit na hindi sila tinatanggap ng mabuti. Kung patuloy tayong bumabaliktad at binabago ang ating salaysay, tayo ba ay tapat? Malamang hindi. Kung gusto nating maging tapat ang ibang tao sa atin, dapat nating umpisahan ito sa ating mga sarili. Ang pagiging tapat sa iyong kapwa ay pagiging tapat sa iyong sarili. Samahan natin laging ng dasal sa ating poong may kapal upang gabayan tayo sa ating mga gawain sa ating buhay.